Ngayong araw pala guys, ngayon namin itutuloy yung pagkakabit ng counterweight guide roller. Yan nga pala yung iniwan namin kahapon dahil hindi na nga namin magawa dahil sobrang sakit na rin yung katawan namin. Kaya ngayong araw na din namin binalikan at ngayon na rin namin siya ikakabit dyan sa hoist back. At magto-trouble na nga rin kami doon sa mga limit switch na naka-bypass. Kasi bago nga natin to i-turn over sa client, dapat sigurado na okay yung machine at walang naka-bypass na limit switch. Syempre, isasama na rin namin yung pagre-regress doon sa mga gear. Kasi tumutong na nga yung mga grasa nito sa sobrang tagal na nga hindi ginagamit. Inumpisahan na nga rin pala namin mag-setup ng scaffold para sa pagpapatungan namin. Gawa nga ng sobrang hirap nga rin talaga ng access doon sa loob ng hoist back. Ano ba naman to si Louie? Parang harang, ang bigat-bigat na nga ng binubuhat namin. At yan nga pala yung ginamit namin para patungan doon sa may scaffold. Kasi wala nga kaming platform na para doon sa scaffold. 2 pirasong I-beam nga rin pala yung nilagay namin dyan para malapad-lapad yung aming pagpapatungan. Para solid na rin yung aming pagpapatungan at hindi bibigay. Tinalian na nga rin pala ni Kuya Ron yung 2 I-beam na yan para hindi dumulas. Para iwas disgrasya na rin, lagi nga natin tatandaan na dapat lagi tayong safe. At pagkatapos nga namin doon sa patungan, dito naman tinanggal naman namin yung pinto ng hoist box para hindi sagabal doon sa aming pagkakabit. Kasi sobrang hirap nga at sobrang bigat nga rin nung ikakabit namin na counterweight guide roller. At sinunod na nga rin pala namin yung top cover ng hoist box para sobrang luwag at hindi na nga rin magiging sagabal dun sa pagkakabit namin ng counterweight guide roller. Kasi wala nga rin siyang access dun sa likod kaya napili nga namin na yung taas na lang yung tatanggalin namin para magkaroon kami ng access na malaki. Pagkatapos nga matanggal, agad na nga namin ikinabit yung counterweight guide roller at sobrang bilis nga lang din namin yan na ikabit dahil sobrang lawak at sobrang luwag nga ng pinagtatrabahuan namin. Kaya pagkatapos nga namin maikabit, dun naman tayo sa mga gear. Lilinisan na nga namin yun, natatanggalan namin yung mga natutong na mga grasa. At pagkatapos nga namin matanggal yung mga natutong na grasa, syempre, lalagyan nga rin namin ng panibagong grasa. Kaya tinesting nga muna namin dyan paandarin at inangat namin ng konti ng bahagya yung basket para makita at malaman namin kung okay na ba yung dati namin problema. At sa pagkakaangat nga ng basket ng bahagya, nakita nga namin na okay naman na siya. Hindi na sumasabit yung wire rope dun sa counterweight guide roller. At dito nga masasaksihan nyo kung sino yung dancer sa aming grupo. Sa mga hindi pa na nakakakilala, yan nga pala si Jonas. Isa pala yung dancer dati sa club. Kaso nagsawa nga daw siya dahil puro 50 na nga lang daw yung tip na natatanggap niya. Kaya focus muna siya sa trabaho na technician. O nga pala sa tuwing gabi nga pala nagsa-sideline yan. Pag may 150 nga kayo pwede na nga sa kanya. At dito nga inaya ko muna silang kumain dahil gutom na nga rin kami at anong oras na nga. At ang ginagawa nga namin dyan nagto-troubleshoot pa rin. Tara, kain muna tayo. Nga guys, at nakita na namin kung bakit ganun nangyari. Okay, bye, bye, bye. Ay. Nagana? Tumukod na. Up mo, try mo up. Down. Baba, bitawan mo kay Ron. Oo, meron eh. Gumana nga eh. Kanina wala. Ang inamalas ka. Ibig sabihin, ang problema niyan, may sensor to. Oh, galing. Tignan mo kung ano yung tinatamaan. Ano ba yung pinipindot mo? Wala na, naka-strike na eh.